Madadagdagan po ang ating mga inahin mga ka-farmers dahil nagkataon po na nakabili kami ng dalawang inahin. May kapitbahay po kasi kami na gusto pong ibenta yung kanilang inahin. So, tiningnan po namin mga ka-farmers. Ayan, ito po yung isa. So, medyo payat nga lang pero okay lang po dahil madali lang naman itong patabain. So, ano ba ang basihan namin kung bakit ho namin sila binibili? Kasi ho mga ka-farmers, aside po sa kapitbahay lang ho namin, so kilala po namin yung kanilang mga baboy at alam po namin na okay lang po. So, safe lang po ang mga alagang baboy ho nila dahil malapit lang ho sa amin. Ang isa rin ho kasi sa nagugustuhan ho namin, kaya ho namin ito binibili kasi pure PIC po ito mga ka-farmers. So, kita nyo po, may butas po sa dalawang tenga. So, dahil po ito sa AirTag mga ka-farmers. So, dalawa po ang AirTag kaya lang natanggal. At saka meron din pong Air Tattoo mga ka-farmers. Ayan. So, medyo na-erase na po. So, kahit po ito payat mga ka-farmers, okay lang po. At least, kilala po natin ang lahi po nitong baboy na ito. So, pure PIC po. At saka meron din po siyang birth certificate po mga ka-farmers. Pero ito lang pong inahin na ito ang may birth certificate or may AirTag kasi itong isa po mga ka-farmers ay anak niya lang po. So, bali anak po niya ito at umanak na din po ito ng 2 beses. Yung ina niya, kung di po ako nagkakamali, so 4 or 5 beses na po yun ng anak mga ka-farmers. At ang gusto din po namin sa mga baboy na ito ay maramihan po magbigay ng biik. Sabi po kasi ng may-ari at alam rin po namin dahil magkapit-bahay lang kami, ay 16 pataas po ang nailwal po na biik ng mga inahin na ito every time po na sila ay manganganak. So, yan po mga ka-farmers, maramihan po talaga sila magbigay ng biik. So, ang gagawin lang po namin dito para po sila ay tumaba kaagad ay amin po silang pupurgahin tapos naman ay amin pong tuturukan din po ng vitamins. Tsaka bago din po namin ito ililipat doon or isasama po namin doon sa aming mga inahin mga ka-farmers ay tuturukan po muna namin sila ng hog cholera vaccine. So ito po mga ka-farmers tinitingnan ko po dahil after 3 days mula nang mabili ho namin ay naglandi ho siya. So ngayong araw po ay pang 5 days na po niya at mukhang standing hit na po mga ka-farmers. Kaya balak po namin na dadalhin po namin dito ang aming barako. Ayan po mga ka-farmers, gustong gusto niya po na pinapatungan yung kanyang likod. So ayan, hindi po siya gumagalaw. So standing hit po talaga siya mga ka-farmers. So kaya naman, kinuha po namin itong aming barako. So medyo may distansya po itong kulungan ng aming mga inahing baboy. Papunta po doon sa baboy po na nabili ho namin mga ka-farmers. Pero okay lang naman po dahil sinanay po namin sa paglakad itong aming barako mga ka-farmers. So ito na't nandito na ho kami. So pansin ko po, nakikiramdam na po itong si Mama Pig. So bali, 5 araw po ngayon. Titingnan po natin kung tayo ba ay suswertehin po ngayong araw na ito. Kasi ho mga ka-farmers, gano'n naman ho talaga sa pag-alaga ng baboy, lalo na't mga inahin po natin ang ating inaalagaan. Masaya po tayo kapag sila po ay nagpapabarako na dahil kikita po tayo or hindi po masasayang yung gastos natin dahil meron na naman po tayong hihintayin kung sakali man na sila po ay magbubuntis na. So, bali pala, itong ating barako ay medyo bata pa ho mga ka-farmers kasi nasa 1 year pa ho mula sa kanyang pagsilang. Pero lahat po ng kanyang nabulugan ay buntis or nabubuntis po. So, ngayon, kita po natin mga ka-farmers, hindi po siya gumagalaw. So, standing hit po talaga siya mga ka-farmers. Ayan. So, sana po ay mabuntis po siya mga ka-farmers.